Alas. Malakas ba? Matulog tayo. Talagang ang gwapong lalaki. Puro itsura lang. I-build mo ang lakas mo. Sa kama ka na lang umingay mamaya. Tinawagan kita buong gabi. Hindi mo sinasagot, saan ka ba namatay? Tita, busy ako kahapon sa trabaho. Nag-overtime ako. Walang silbing babae, tumawag si Wenxiao para ikansela ang kasal. Dumating na sa bahay, nag-overtime ka pa rin. Kahit anong paraan ang gawin mo. Kaya pala siya galing sa pamilya Wen ng Jiangling. Kailangan mong maibalik ang loob niya. Kung hindi, huwag ka nang umuwi dito. Nagpapanggap ka lang na mabait. Alam mo ba kung alam nila? Kanina paggabi sa akin ka umuungol. Saan ka nagmamadali? Pwede bang makuha number mo? Hoy, tol, ang skills mo. 200 lang ang halaga. Mag-practice ka pa. Hindi na ako babalik. Hanap ka na lang ng iba. Hoy, Liuan, naalala ko sinabi mo noon. Ang Wen's Group sa Jiangling nagbebenta ng stocks. Bilhin mo lahat para sa akin. Sage. Makinig kayong lahat. Paparating na ang bagong chairman. Siya lang ang tagapagmana ng Huo family sa Hong Kong. Huwag kayong magkamali. Ko family sa Hong Kong. Hindi mo ba alam? Ang Huo ang pinakamayaman sa Hong Kong. Global ang negosyo nila. Ang tagapagmana. Si Hu Yanchen, napakabilis kumilos. Number 1 sa Forbes list, bata pa. Akala ko magbabangkrut na tayo. Mahihirapan maghanap ng trabaho. Buti na lang, kung mapansin ako ni Boss Hu, makakapag-asawa ako ng mayaman. Ano ka? Wala kang itsura, wala kang background. Ako ang pipiliin ni Boss Hu. Good morning, chairman. Nakatulog ako sa tagapagmana. Ng Hu family bilang male model. May balita, bagong chairman. Sabi tataas ang sahod sa bawat department. Hindi lang alam kung magkano. Sana kami sa front desk. Malaki rin ang increase. Namamatay ang parents ko, tinanggap ako ng tito ko. Ninakaw nila ang Wens, pinag-front desk ako. Ngayon, binebenta nila ang Wens. Kailangan kong mabawi ang kumpanya. Ano to? Laging nasusuka. Buntis ka ba? Wala lang, masama lang tiyan. Para sigurado, mag-test ka. Good morning, Chairman. Anong good morning? Sabi mo hindi magaling. Ano ka? Pasok na ako. Pregnancy test. Baka buntis siya. Pa-check up ang lahat ng empleyado, libre. Lalo na ang mga test para sa babae. Boss Huo, naghahanap ka ba ng babae? Ma, hello.
Nag-arrange ako ng mga babae sa club para sa'yo. Pumunta ka mamayang gabi. Tingnan mo kung may magandang makita. Huwag na, hindi naman to pwedeng madaliin. Anong hindi? Nitong mga nakaraang taon, parang yung tandang na di tumitilapon, wala talagang nangyayari. Anak, kung lalaki ang gusto mo. May anak ang tito mo, kakagaling lang sa abroad. Pwede kitang ipakilala. Ma, hintay ka muna. Baka bigla na lang. Magkaapo ka na. Sabi mo yan ha, huwag mo akong lolokohin. Paano ko kayo lolokohin? Baka gusto niyo munang bumili ng damit ng bata o kumuha ng theme park. Buntis ka talaga. Sage, bilisan mo. Bumili ka ng 2 children's mall. Tapos, kumuha ka ng maraming theme park, pati gatas. Diapers, yan lahat kailangan. Pumunta ka sa North America. Kumuha ng maraming gold mine. Di pwedeng maghirap ang apo ko. Sage. Nasaan yung pregnancy test ko? Ano na hinahanap mo? May company check-up. Sabay tayong pumunta. Bakit biglang may check-up? Si Ho, takot siya sa mga taong magulo. Ang buhay, baka kung anong gawin sa kumpanya. Kaya check-up, para di madumihan ang grupo. Ate, kung ganyan ka kabahala, pwede kang mauna. Di ako nagmamadali. Wenshui, ikaw. Tara na. Miss Wen, congratulations, buntis ka. Paano nangyari yon? Noong ng premarital check-up, sabi ba ako? Hindi ako pwedeng magbuntis? Yun pala, nagkamali. Naibaliktad ng nurse, yung resulta mo sa ibang babae. Madali ka palang mabuntis. Ano? Ay nako, nasira ako dahil sa inyo. Pwede kitang tulungan kay MR Wen. Ipaliwanag. Anong ipapaliwanag? Di naman. Yun. Itong check-up na to, sekreto, di ba? Naman, personal yan. Magpa-schedule ako ng operation sa susunod na linggo. Pero, malusog yung bata. Sigurado ka ba? Pumunta ka sa susunod na linggo. Hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang bata. Hindi ko talaga siya pwedeng ipanganak. Wenshi. Di ba't nagloloko ka sa labas, nabuntis ka? Nitong mga araw, laging nasusuka si Wenshui. Yan yung pregnancy symptoms. Kung di ka buntis, ipakita mo yung pregnancy test result. Paumanhin, pinsan, personal yan, hindi ko maipapakita sa iyo. Personal. Sa akin, buntis na talaga. Tignan mo yung mukha niya, malungkot. Di galing sa matinong lalaki, yang buntis niya. Eh di si Wenshui yung buntisan. Buntis ka ng hindi kasal, magulo ang buhay mo. Hintayin mong matanggal ka sa kumpanya. Boss Hu. Anong ginagawa niyo rito? Boss Hu, may problema sa resulta ng check-up ni Wenshui. Doktor ka. Ako. Boss Hu, ito po yung medical report ni MS Wen. Buntis na siya. Pero, MS Wen, nagpa-schedule na siya ng abortion sa weekend. Buburahin niya ang anak ko. Huwag niyong gagawin. Sage, Boss Hu, akalain mo, anak pala ni MS Wen. Galing sa pinakamayamang pamilya sa Hong Kong. Si Hu Yanwang. Buti na lang, muntik na. Sabihin sa lahat ng ospital sa Jiangling. Hindi pwede mag-abort si Wenshui. Alagaan siya, huwag hayaang may mangyari sa kanya. Boss, based sa investigasyon ko, paang mahirap ang buhay ni MS Wen. Baka pwede. Ganito. Sabihin mo sa lahat ng empleyado, may increase sa sahod. Sage. Grabe, ako pang receptionist, 50% increase. Ako 60%. Ako rin. Ang bait ng bagong chairman. Ang laki ng increase ko. Wenshi. Magkano increase mo? Baka wala, 3,000 pa rin. Pinsan, maliit lang increase ko at bawal pag-usapan ang sahod. Ikaw. Sige na. May lakad ako, aalis muna ako. $20,000 increase ni Wenshui.
Dadaan sa approval ni Manager Chen ang lahat ng increase. Baka para sa increase, nagpaligaw kay Manager Chen. Buntis nga siya. Anak siguro ni Manager Chen yan. Kung hindi, bakit siya magbibigay? Hulipot yan. Paano siya nakakuha na napakalaking sahod? Wen Shui, tapos ka na. Pasok. Manager Chen, gusto kong itanong yung sahod ko. Mali ba? Paano naging 20%? Sino pa ba ang magmamahal sa'yo bukod sa akin? Shui. Sabi ko na, may problema sa sahod mo. May asawa't anak na si Manager Chen, matanda na kalbo pa. Wen Shui, kayang-kaya pa niyang halikan. Paalang umanga si Wen Shui. Ayan niyang gawin ang lahat. Hindi pa alam ng lahat. 20% ang sahod ni Wen Shui. Para lang tumaas ang sahod, kinontak niya ang boss niya. Walang hiya, naku. Ganito pala si Wen Shui, alang prinsipyo. Wala akong kinalaman dito. Wen Shui, sinabi ko na sa'yo, may asawa't anak ako. Kinukontak mo pa rin ako. Hindi ako. Huwag kang magsinungaling, nakita naming lahat. Anina, sabik na sabik kang. Yakapin ahalikan si Manager Chen. Tinanggihan ka ni Manager Chen. Ikaw ang umakbay. Walang hiya. May ebidensya pa, nagdadahilan ka pa. Security, dalian nyo, palayasin. Ang babaeng ito sa opisina. Bitawan mo ako. Huye. Wen Shui, tapos ka na. Huye, magrereklamo ako. Bitawan. Ano ang nangyari, sabihin mo? Magrereklamo ako, nagkalat si Wen Shui sa opisina. Kinontak ang boss. Nagbubuntis pa ng anak ng boss. Eto ang pregnancy test result, ebidensya ko. Ikaw ang magsalita. Hindi ko siya kinontak, bigla na lang niya akong niyakap. Lumalaban ako. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Huyi, gawa-gawa lang niya yan. Wen Shui, huwag ka nang magdadahilan. Alam ng lahat, dati kang pumasok na may halik sa league. May check ang si Sage. Paano mo ako pasasalamatan? Bitawan mo ako. Nakita ninyo lahat? Si Manager Chen, inabuso ang posisyon para mangharas ng subordinate. palayasin. Huyi, mali ako. Lisensya, huwag mo akong tanggalin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Gagong manloloko ka. Nagtangka kang magsinungaling sa amin. Pasensya na, Shui. Nagkamali kami sa'yo. Lahat ng iba, labas. Wen Shui, ikaw lang ang may iwan. Huye, salamat kanina. Wala ka namang kasalanan talaga. Huye, ang galing mo. Sa pamamahala mo, magiging masagana ang grupo. Isang karangalan para sa grupo. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Huye, nagkakamali ka. Hindi ako nagpapanggap. Noon, sinabi mo, ang skills ko, 200 piso lang ang halaga. Sabi mo, mag-practice pa ako bago magbenta. Sabi mo pa, hindi ka magiging suki at maghanap na lang ako ng ibang bibili. Sinabi mo pa, maganda lang ako pero walang kwenta. Nakalimutan mo na ba? Huye, malaking pagkakamali yon. Nagkamali ako, akala ko male model ka. At yung buntis ako sa'yo pero hindi ko sinabi, pagkakamali din yon. Buntis ako sa dati kong fiend. Huye, ang bait mo sa akin. Baka naman gusto mo talaga ako. Huye, hindi ko akalain sa opisina magiging ganito. Pasok na muna ako. Baka sakali. Maging suki pa kita balang araw. Ano? Anak ng dati niyang fiant. Sinungaling. Unang beses niya yon. Hindi pa panahon para mag-asawa at mag-anak. Hindi dapat ipanganak ang batang to. Doc, may appointment ako para sa operasyon ngayon. Pasensya, hindi namin kayang gawin yung operasyon dito. Bakit? Nag-appointment ako ilang araw na ang nakalipas. Pasensya, MS Wen. Pwede kayong magtanong sa ibang ospital. Ang bayad sa operasyon ay may babalik sa account pagkalipas ng appointment time. Pasensya, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Baka makaapekto sa resulta.
Hindi ko talaga kayang gawin ang operasyon. Pasensya, puno na ang schedule ng operasyon namin. Lahat ng ospital na to, hindi kayang gawin ang operasyon. Ang tagal mo nang hindi umuwi. Lumaki ka na't may sariling isip na. Umuwi ka rito agad. Shui, magiging maganda na ang buhay mo. Si Wen Xiao, hindi na nagdaramdam. Gusto kanyang pakasalan, 3 milyon ang handog. Babae, kailangan mag-asawa. Kapag sumama ka kay Wenjing Xiao, siguradong hindi ka maghihirap. Tito at tita, pinauwi nilang ako para ibenta ako kay Wenjing. Anong ibenta? Ipapakasal ka ng tito mo kay Wenjing. Masaya buhay mo. Kahit ayaw mo ngayon, wala kang choice. Huwag kang mag-alala, Shui. Basta maging mabuti ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Ayaw kong magpakasal. Interesting. Unang bises kitang nakita ng ganito. Wen, di ba hindi mo pa nahahawakan si Shui? Babae lang yan. Pagkatapos matulog magiging tahimik na yan. Tama ka. Sayang. Buntis ako. Di niyo na ako mapapalitan ng pera. Bantis? Impossible. Di ba bawg ka? Saka dati, ayaw mo akong hawakan. Ang bilis. Nagkaanak ka sa iba, Wen. Huwag kang mag-alala, papakain namin ng gamot para malaglag yan. Tungkol sa dowry, babawasan namin. Pwede ba? Okay lang. Di pa ako nakakatri ng buntis. Subukan natin ngayon. Okay din naman. Layo ka. Ayaw na mabuti, papahirapan ka na lang. Ba't biglang mainit? Eka, gusto mo pang magtago? Sasabihin ko sa inyo. Ang nasa tiyan ko ay anak ng pinuno ng WHO Group sa Hong Kong. Kapag ginulo niyo ako at anak ko, maghanda kayo sa kapalaran. Alam ng lahat na ang pinuno ng huo, mataas ang tingin sa sarili, at ayaw sa babae. Natuto ka pang magsinungaling. Ho Yanshen, tulungan mo ako. Nagsumbong ka pa sa kanya? Hoy, Ho Yanshen, tulungan mo ako. Nagsumbong ka pa sa kanya? Wenshui. Nasaan ka, Wenshui? Anong nangyayari? Maaaring nasa panganib ang manugang mo. Samahan mo ako at dalhin ang mga tao. Sage! Ha, gusto kong makita kung sino ang mang-aaway sa manugang ko. Wen Shui, gusto kita. Yung swile ka. Iba sa mga babaeng sunod-sunuran. Bitawan mo ako. Wen, nandito kami ngayon. Kahit anong gusto mo, gawin mo. Ang kite-kite, nangangagat ka pa? Darating na si Ho Yanshen. Ay naku, si Ho Yanshen pa. Yun ang Hong Kong, pag nag-stomp lang siya ng pa. Pwedeng mawala ang isang pamilya, magkakagusto pa sa'yo. Huwag kang mangap, sumunod ka na lang kay Young Master Wen, para hindi ka masyadong mahirapan. Sa kama ko, ibang lalaki pa iniisip mo? Ang babae ko, gagalawin mo. Kumusta ka? Ho Yanshen, dumating ka rin. Ikaw pala, yung maliit na kid. Hindi mo ba alam kung sino tatay ko? Humahamon ka sa akin para sa babae. Pwe, hindi kami basta-basta. Jiangling to. Ang panganay ng pamilyang Wen, si Wenjing. Pera ng pamilyang Wen, pwedeng pumatay sa'yo sa bawat minuto. Payo ko, lumuhod ka kay Young Master Wen, magsorry ka. Anak, anong nangyari? Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala nang mang-api sa'yo. Huwag ka munang magsalita, dadalhin kita sa ospital. Liuan, sa loob ng 3 minuto, gusto kong mabangkarote ang pamilyang Wen. Paano nila ginawa kay Wen Shui? Doblihin niyo ang bayad. Walang dapat makatakas. Sage, huwag kang alis. Ikaw lang? Bastos ka pa kay Mrs. Di ba kit lang to? Nagpapanggap pang malakas. 3 minuto, mabangkarote ang pamilyang Wen? Nakakatawa, AM. Anak ng demonyo, sino bang kinainisan mo? Lahat ng proyekto ng Wen, putol ang funding. Bangkarote na tayo.
Ano? Makinig kayo, ang boss ko, ang pinuno ng pamilyang Huo sa Hong Kong. Si Huyan Chen. Lahat ng mayayaman sa buong Jiangling, pagsama-samahin pa ang kayamanan nila. Hindi pa abot sa isang piraso ng pamilyang Huo. Yung kit na si Wen Shui. Sampalin nyo ng malakas. Gising ka na? Kumusta ka? Okay lang. Salamat sa iyo ngayon. Ipaliwanag mo nga. Bakit mo pinatay ang tao ko? Hindi naman sa iyo to, bakit ka nakikialam? Gusto mo pa kong lokohin? Sa paternity test result, malinaw na nakasulat. Sa kinto kay Huyan Chen. Eh ano naman? Huyan Chen lang. Ngayon, ayaw ko muna magkaanak. Bakit? Ang pagkamatay ng mga magulang ko ay napakahiwaga. Ninakaw ng tiyo at tiyahin ko ang kumpanya nila. Kahit na nabili mo na ito ngayon. Shareholder pa rin sila ng kumpanya. Wala pa akong kakayahang buhayin ang batang ito. Mas hindi responsableng magkaanak ngayon. Paano kung matutulungan kita? Ano ang ibig mong sabihin? Pakasalan mo ako. Huwag mong isipin ang pera. Pagkatapos ng kasal, lahat ng resources ng Hu Group ay magagamit mo. Tutulungan kitang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang mo. Kung hindi ka pa rin kampante, pwede muna tayong magpakasal base sa kontrata. Kontrata. Kukunin muna natin ang marriage certificate. Huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos pagkatapos ng kasal. Ipanganak muna natin ang bata. Kung ayaw mo nang ituloy ang pagsasama natin, pwede kang umalis anumang oras. Mukhang maganda ang mga kondisyon. CJ. Pero dapat maging lihim muna ang pagkuha ng marriage certificate. May babaeng ayaw ipaalam ang relasyon sa akin. CJ, Flash marriage at pagbubuntis ng sabay. At ang mapapangasawa ko pa ay si Huyan Chen na madaling mahulog. Swerte. ano na iniisip mo? Sakay na. Huye, saan tayo pupunta? Nagpakasal na tayo, huye pa rin ang tawag mo. Edi Yan Chen. Manugang, sa wakas nakita na rin kita. Itong batang ito, itinago ka talaga ng husto. Tita. Tita pa rin. Nanay. Halika rito, Shui. Tingnan mo, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Ginoo, ginang, 20 luxury cars na bilyon-bilyon ang halaga. 10 set ng top-level Cartier jewelry, 10,000 tile ng ginto, 10 private Airbus plans. Shui, tingnan mo, may gusto ka ba? Nanay, ang dami nito. Hindi ko kayang tanggapin. Kung ikukumpara sa sanggol sa tiyan mo, hindi ito gaanong mahalaga. Ito ay konting alaala lang mula sa akin. Ang matipid naming anak, sa wakas nagbunga na rin. Tanggapin mo na. Huwag mong ipaalam na kontrata lang ang kasal natin. Nanay, salamat po. Sige na, nanay. Kakagaling lang ni Shui. Uwi ko muna siya sa kwarto para makapapahinga. Sige, bilisan mo. Nakuha ko na. Bukas na lang ako. Anong ginagawa mo? Shui, halika. Nandito ako. Yung Valentine's Day event na hotel natin. Bukas na lang natin pag-usapan ng detalyado. Malapit na ang Valentine's Day. Hindi ko alam kung maituturing ba akong iyong kasintahan. Kasintahan? Hindi ko alam. Pero ngayon, ako ang taong nasa ibabaw mo. Paglingkuran mo ng maayos ang iyong sugar daddy. Huwag mo nang galitin pa. Matulog ka na. Pupunta ako sa banyo. Hindi ko inaasahan. Na napakatibay mo pala. Shui, bumalik ka agad sa opisina. Itinapon na lahat ng gamit mo sa workstation. Babalik na ako agad. Saan ka nagmamadali? May urgent akong lakad sa opisina. Ilagay lahat ng gamit nato sa mga bag at itapon sa basurahan. Looking, huwag kang magmalabis. Malabis. Hindi lang itatapon, sisirain ko pa.
karapatan mong itapon ang gamit ko. Sa wakas, hindi ka na nagpapanggap na mabait sa opisina. Ayon sa patakaran ng kumpanya, automatikong natatanggal kapag 2 araw na absent. Ilang araw ka nang hindi pumapasok dahil sa pagbubuntis. Bakit ka pa nandito sa kumpanya? Tama, mahirap na nga ngayon maghanap ng trabaho. Mga walang kakayahan tulad mo, huwag nang umabala. Wenshui, ayaw mong magtrabaho pero gusto mo ng sahod. Panaginip lang yan. Huwag mong isipin na maniniwala ako sa mga ekstra na hinihan mo noong araw. Para maggulo sa bahay. Kung talagang buntis ka sa anak ni Boss Ho, bakit ka pa nagtatrabaho bilang receptionist dito? May mga bagong empleyado pang naghihintay na matanggap. Umalis ka na. Ayos ka, De. Hinahamak mo ko. Be Boss Hu. Gusto ko rin kayong tanungin oras ng trabaho. Anong ginagawa ninyong nakatambay dito? Boss Ho, si Wenshui ay madalas na absent. Lumalabag sa patakaran, dapat siyang tanggalin. Kami, tinutulungan lang namin siyang mag-ayos. Tama, dahil sa kanyang pag-absent, nadagdagan ang trabaho ng ibang kasamahan. Nagbubuntis lang naman, ang arte-arte, ayaw pumasok. Marami na akong natanggap na reklamo mula sa mga kliyente. Nagreklamo sila na, nakarating na sa kumpanya, walang nag-receive sa akin. Nagpasa na ako ng leave slip noon pa. Gusto ko sanang itanong kay Manager Luo. Saan nanggaling ang aligasyon ng pagliban ko? Humarap ka pa sa akin. Dapat kang maparusahan ngayon. Hindi ko alam na kahit ikaw, may kapangyarihan ng magparusa ng empleyado. Hindi po, Boss Ho, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Makinig ka. Kayo, kaltasan ng isang taong bonus, 3 buwang sahod. Kung may susunod pa, tatanggalin kayo. Wag po, Boss Ho. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Yochu, yung pinsan kong receptionist, sa opisina, palaging napapakute. Buntis na nga, gusto pang umakyat sa kama ni Boss Ho. Kung hindi ka pababalik, maagaw na siya kay Boss Ho. Matagal nang mapanlin lang yang pinsan mo. Dapat nang turuan. Baka tayo pa ang maapakan. Naiintindihan ko na. Shi, narinig kong naapi ka sa opisina. Pinapunta ko na si Yanshen para asikasuhin. Kung harapin ka ulit nila, sampalin mo lang. Hindi dapat magdusa ang manugang ng pamilya Ho sa isang lungsod lang na Jiangling. Salamat po, Inay. Tinawag kita para bigyan ka ng ilang bahay. Bilang dowry, dapat nang gawin ang kasal ninyo ni Yanshen. Baka mahirapan ka nang magsuot ng wedding gown kapag lumaki na ang tiyan. Inay, napag-usapan na namin ni Yanshen pansamantala. Inay, si Shui. Kailangan naming pag-isipan kung anong klaseng kasal ang gagawin. Kapag may kasal, malalaman ng buong Jiangling. Paano natin ito itatago? Tama, maganda nga iyan. Isang malaking kasiyahan sa buhay. Dapat nga itong pag-isipang mabuti. Shui, pumili ka ng gusto mo. Naghahanap po ba kayo ng bahay? Tara po. Para sa mga kabataan, mainam ang malaking unit para sa trabaho. Maganda ang lokasyon at komportable. Alin po ang malapit sa Hu Group? Huwag nang isipin yon. Ang magagandang property ninyo, malalaking unit na lagpas 1,000 SQM. Pati mga bahay na villa, kukunin namin. Yanshen, bayaran mo. CJ, walang password. Salamat po, Jiho. Mapalad po kayo, ma'am. Ang iba pa kinakasal, isang bahay lang ang regalo. Ikaw, direktang may-ari ng apartment na ang pwedeng maging. Shi. Ang card na ito ay walang limit na gold card. Hawakan mo ito, mamaya bili ka ng damit. Ang damit mo kasi, napakasimple. Ma, wag na po. Sobra-sobra na po ang binigay ninyo. Ay, huwag kang mahiya. Bigay ko sa'yo, tanggapin mo. Tanggapin mo na. Unang beses ko lang maging biyanan. Pakisuyo, bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ng manugang ko. Hindi pwedeng gamitin ang card na to para mapanatag si Mama Ho. Isama mo na lang sa mga naunang binigay niya, itago mo. Kung sakali man, maghiwalay kayo, ibalik mo na lang kay Ho Yanshen. Salamat po, Ma. Ang bait mo. Sige na. Mag-shopping pa kayo, uwi na muna ako. Papaghanda ko ang mga katulong na hapunan ninyo. Sige po. Yung tungkol sa kasal, malaking kliyente. Hindi ba napagkasunduan nating itago muna to? Ang pagsasaayos ng wedding dress, sing-sing at reception. Kailangan ng 1 taon pataas. Sumunod muna tayo sa gusto ni Mama. Pagdating ng panahon, ipinanganak na ang bata. Baka hindi na niya gustong magpakasal pa. Ano nang nangyari? Kanina, hindi ko alam kung bakit. Galit na galit si Manager Luo, pinagalitan ako. Pinahanap ka pa ni Manager Luo, sabi pumunta ka raw muna. Pumunta ka na. Alam ko na. Huwag kang umiyak. Manager Luo, ano po ang kailangan ninyo?
Malamig na ang cup, painitin mo. Kapag ininit ulit ang kape, hindi na masarap. Bibigyan ko na lang po kayo ng bago. Hindi. Ikaw ang magpainit. Gamitin mo ang kamay mo. Manager Luo, sobra na po ang biro ninyo. Sino ang nagbibiro? Enitin mo. Kulang ka. May 1 o 2,000 na to, isang buwan mong sahod na. Manager Luo, hindi interesado si Wenshui sa ganyang halaga. Buntis na, hindi pa rin tumitigil. Ginagawa lang yan para malapitan si Ginong Ho, makapag-asawa ng mayaman. Nga, kumikita ng malaki sa pagbuka ng mga hita. Kung gusto ninyo, hahanap ako ng kliyente para mas kumita kayo. Nga pala, Supervisor Luo, binibintang mo ako dati. Ilabi mag-ismis ko sa akin, Manager. Hindi pa ba sapat ang binawas na sweldo mo? Wenshi, ano bang ibig mong sabihin? Kung wala namang masasabi si Supervisor Luo, aalis na ako. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Madumi na ang lugar dito. Linisin mo ito para sa akin. Lumuhod ka. Dilaan mo at linisin. Supervisor Lu, buntis ngayon si Wenshi. Maselan siya ngayon, hindi pwede galawin o pagalitan. Paano kung magreklamo ulit siya sa itaas? Buntis man ako o hindi ako luluhod. Nagbuntis ka lang tapos naglakas loob ka na akitin si Master Ho. Ano pang pinagmamalaki mong kabutihan? Wenshui, huwag mong kalimutan. Maaga nang namatay ang mga magulang mo. Kung hindi dahil sa mabuting puso ng pamilya namin na inampon ka, hihiga ka na lang sa kalye. Ipinanganak ka para lang pagsilbihan ako. Alam mo pala, kung hindi dahil maaga nang namatay ang mga magulang ko, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon na magyabang dito? Wenshi, kung hindi mo dilaan at linisin ang cup sa sahig ngayon, umalis ka na ngayon din. Gusto mong maging aso? Ikaw na lang ang dilaan niyan. Pigin niyo siya. Pakawalan mo ako. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Bitawan mo ako. Ano ba ang ginagawa niyo? Ito ang parusa mo sa paglaban sa akin. Ano ang ginagawa niyo dito? Master Ho, paano ka na parito? Okay ka lang ba? Okay lang ako, Master Ho. Siya kasi. Itong si Wenshui na receptionist. Hindi man lang kayang gawin ng tama ang isang maliit na bagay. At naglakas loob pang suwayin ako bilang supervisor. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tama po, Master Ho. Si Wenshui ay suwail at inaapi ang mga katrabaho. Hindi pwede siyang iwan dito. Sisirain lang niya ang lahat. Kaya pala kailangan ko pa kayong pasalamatan. Walang anuman po, Master Ho. Ito po ang tungkulin namin bilang empleyado. Guardia, ilabas niyo agad si Wenshui dito. Master Ho, hindi po yun totoo. Si Supervisor Lu, sinadya niya akong pag-initan at sinira ang cup. Sinadya pa niyang pahirapan si Shui. Pinaluhod niya ito sa sahig at pinadilaan niya ang kape hanggang sa malinis. Manager Luo, gusto mo pang magdahilan? Sa conference room, may buong kisses footage. Wenshi, Nagbabala ka pang manakit sa hako. wala po, Boss Ho. Mali ako. Hindi ko sinasadya. Sampalin mo pabalik. Wenshui, pinsan, hindi ko sinasadya. Alam kong mabait kang bata. Siguradong hindi ka magagawa nito. Ang mabait na bata, hindi na nanakit. Pero ako, si Wenshui, kayang gawin yan. Wenshui, naglakas loob kang manampal sa akin. Sapat na ba ang 3 sampal? O gusto mo pa ng dagdag? Boss Ho, bakit mo tinutulungan si Wenshui? Isa lang siyang ampon, mababang uri. Anong karapatan niya para pantayan ako? Kailangan ko bang magbigay ng dahilan sa'yo? Umalis ka. Pahinga ka muna. May handa akong damit at lemon water para sa'yo. Salamat, Boss Ho. Kung gusto mong magpasalamat, gawin mo yon mamayang gabi. Parang may kakaiba. Bakit kayo ganoon ka-close ni Boss Ho? Ano ba ang relasyon ninyo? Ano nang pinag-usapan ninyo kanina? Anong relasyon? Kanina lang. Tungkol lang sa trabaho ang pinag-usapan namin. Sige, trabaho tayo. Totoo ba yan? Tara na. Tatay, nanay, naglakas loob akong sampalin ni Wenshui ngayon. At niloko niya tayong lahat. Yung mga naggulo sa bahay natin. Siguradong mga extra lang yun na inarkila niya. Araw-araw ko siyang nakikita sa opisina, si Boss Ho. Hindi naman niya pinapaboran si Wenshui. Araw-araw pa nga siyang nanlalandi kay Boss Ho. Ang tarantadang yon, naglakas loob pang mandaya sa atin. Paano kung talagang makapasok si Wenshui? Sa kama ni Boss Ho. Magiging mahirap ang buhay ko sa opisina. At saka pa, yung matalik kong kaibigan, ang anak na babae ng pamilya Lu. Ilang taon nang nanliligaw kay Boss Ho. Kapag nagalit sa atin ang pamilya Lu. Talaga namang Wenshui, naghahari-harian. Bukas, pupunta kami ng nanay mo sa opisina para pagalitan siya.
Aga mo namang gumising ngayon. Ikaw ang chairman, hindi mo kailangang mag-time in. Paano ako hindi pupunta? Isang receptionist lang ako. 200 ang perfect attendance bonus. Sige, papahatid ka mamaya ng driver. Nasaan si Wen Shui? Narito ako. Anong kailangan niyo sa akin? Walang hiya ka, pero ang kite mo, pinakain ka namin ng 20 taon. Hindi ko inakala, paano mo nagawa ang nakakahiyang bagay na ito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ginawa ko naman? Hindi mo pa aminin. Desidido kang umakyat sa kama ni Emarho nang agaw ka ng lalaki ng iba. Ito ba ang itinuro namin sa iyo? Hindi ba ito si Wen Shui? Hindi ko inakala na ganito siya, umakyat sa kama ni Emarho. Kilala ang mukha, hindi ang puso. Mukha ng mga bait sa ordinaryo. Ang bibig nyo, ginagamit para magsinungaling tungkol sa iba, di ba? Saan naman kayo nakakuha ng balita? Looking. Nagsisinungaling sa iyo. Alam mo ba ang anak na babae ng Pamilya Lu? Desididong pakasalan si Emarho. Kapag kinainisan mo ang Pamilya Lu, buong puso naming inalagaan ka ng ilang taon, ikaw naman. Ito ang pagbabalik mo sa amin. Buong puso. Ang sinasabi niyong buong puso ay ang pag-agaw sa kumpanya ng magulang ko. Pinagtrabaho ko ang sarili ko para sa matrikula. At gustong ipagbili ako sa mayamang pamilya para sa kinabukasan niyo. Nagsisinungaling ka, umuwi ka na. Bitawan, anong gagawin niyo? Kidnap at pananakot ito. Umalis kayo. Ako ang shareholder ng kumpanya. Maniwala ka, tatanggalin kita agad. Anong nangyari? Isasama niyo ba si Wen Shui pa uwi? King, buti na lang dumating ka. Buntis si Wen Shui sa anak ng iba. At gustong umakyat sa kama ni Emarho. Dadalhin siya ni Papa ngayon. At papagalitan ng husto. Si Shui. Huwag mong sayangin ang kabutihan ng magulang ko. Alis. Bitawan ako. Sumama ka sa amin. Dalawang basura. Nagmamalaki dito. Kayo na naman. Hinaharap pa si Wen Shui. Hindi ba sapat ang aral sa inyo noong nakaraan? Ikaw na naman, yang gwapong ito. Extra lang ang hinir niya. Gusto mo pang gumanap bilang Emarho. Umalis ka na. Ako ang major shareholder dito. Pera-pera lang, kayang-kayang patayin ka. Sabi mo extra lang ako. Kayong dalawa pag pinagsama. Kakarambot lang. Yung konting shares nyo. Dakilang shareholder na ang dating. Ang yabang. Tatawagan ko na security ngayon din. Para ipahiya siya sa harap ng lahat. Tanggalin ang maskara niya. Naku. Hoy, Old Wu. May nagpapanggap dito na si Boss Hu. Dali-dali kang pumunta rito at paalisin mo siya. Kung hindi kita makita sa loob ng 3 minuto, hanggal ka na sa trabaho. Ang tapang mo ay. Sinong nagpapanggap kay Boss Hu? Siya yan. Paalisin niyo siya. Boss Hu, hindi ko po alam na kayo pala yan. Paano nangyari ito? Baka nagkakamali ka? Di ba extra lang siya na hinar ni Wen Shui? Boss Hu, patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Sila po ang pumili sa akin. Sabi nila, tatanggalin nila ako, Boss Hu. Hatakin nyo siya palabas. Wala na. Tapos na ang lahat. Hindi mo ba palagi gustong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo? Tanungin mo ang mabuting tiyuhin mo kung anong ginawa niya. Pex lahat yan. Kung gayon, gusto kong itanong. Bakit niyo siniraan ang kotse ng mga magulang niya? Ang babae, tong may kasalanan. Gusto ko lang namang bigyan kami ng bayaw ko. Ng konting shares. Di ko akalain nakakampi ng iba ang kapatid ko. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Kaya. Inamin niyo na kayo ang nagtangka sa kanila. Kapatid mo yan sa dugo, paano mo nagawa? Ba, anong kapatid? Mas pinili pa niyang iwan ang mana. Sa'yo. Sa batang di naman niya tunay na anak, kaysa sa kanyang sariling kapatid. Batang di tunay na anak. Hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko. Pero, napakabait nila sa akin simula pagkabata. Isip-isipin mo ng mabuti, wala ka bang? Alaala sa pamilya when bago ka mag3 taong gulang? Kasi yun ang edad mo nang makuha kanila. Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ako. Hatakin niyo silang palabas. Balibagin at ibalik sa presinto. Hu, pesensya na.
Hindi ko dapat tinagtripan ang kapatid ko at asawa niya. Hindi ko dapat inapi si Shui. Ho, patawarin mo kami. Huli na ang pagmamakaawa. Dalin na agad. Ho. Ang pamilya Luo, wala na. Wenshi. Kasalanan mo to. Palang. Hindi pala ako tunay na Wen. Sabi na nga ba? Paano naman ganun ang trato sa sariling pamilya? Shui, umiyak ka kung gusto mo. Okay lang. Pasok na ako sa trabaho. Sakto. Magpahinga muna. CJ, magpahinga ka muna. Tawagan mo ako kung may kailangan. Hanapin si Shui kahit anong mangyari. Ang tunay niyang magulang. Sage. Yuchu, tingnan mo siya. Noon pa man, malandi na. Ngayon, nakipagrelasyon pa kay Ho. Pinakulong pa ang tiyuhin at niya. Ano na ang gagawin natin? Nakikipagrelasyon sa gusto ng kapatid ko. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa kanya. Ma, pwede bang imbitahan sa charity gala? Ang hugup. Siyempre naman. Pero bakit bigla kang nag-iimbitahan? Alam mo namang matagal ko nang gusto si Yanchen. Gusto ko lang makasama siya sa charity gala. Para sa nawawala kong anak talaga to. Sana makatulong ang mga mabuting gawa na ginagawa ko para mahanap ko siya. Siya yung nag-utos na sumama sa charity gala. Matagal na siyang nanliligaw kay Ho. Siguro gustong makasama si Ho sa gala. Akala mo naman, magiging prinsesa ka lang dahil sa damit. Luoking, anong ginagawa mo dito? Ang nag-organisa ng charity gala ngayon ay ang anak ng pamilya Lu, si Lu Yuchu, na matalik kong kaibigan. Bakit ba ako hindi pwede pumunta dito? Luoking, tanggapin mo na ang katotohanan. Nabangkarote na ang pamilya Luo. Anong karapatan mong magmayabang pa dito? King Ting, paano ka na parito dito? Ang pamilyar mong mukha. Ikaw ba ay... Kumusta? Ako nga po si Wen Shui. Empleyado ako ng Hu Group. Ikaw pala si Wen Shui. Miss Wen, kita kong bata ka pa. Huwag mong laging isipin na umakyat sa kama ng mga lalaki para lang makamit ang gusto mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano pang pinagpapanggap mo? Buntis ka nga, di ba? Tapos ngayon pinagkapantasyahan mo na si Master Hu. Gusto mo na din makaakyat sa kanya. Ang kapal ng mukha mo talaga. Buntis pala itong babaeng ito? Pribado ko itong bagay. Wala itong kinalaman sa inyo. Tayo na. Hindi nyo talaga naiintindihan ang mga lalaki. Yung tipo ng tao na katulad ni Ho Yanchen, paano niya magugustuhan ang isang babaeng may dalang anak? Baka naman matagal na silang nakikikilala dito. At baka anak pa niya ito. King Ting, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Kakatanggap lang niya ng anak sa tiyan. Sino ba naman ang makakaalam kung ano pang aksidente ang pwedeng mangyari? Luoking. Huwag ka nang magsayang ng lakas. Aminin mo na lang. Sino ba talaga ang ama ng batang dinadala mo sa tiyan? Akala ba niyo tanga ako? Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niyo. Sigurado lang kayong ang batang nasa tiyan ko ay anak ni Ho Yanchen. Hindi pa kasal si Yuchu at Ho Yanchen. Bata pa siya at mainit ang dugo. Okay lang naman na minsan gumala siya. Pero talagang hindi pwede na magkaanak siya doon. Anong balak mong gawin? Kita ko namang mukha kang mabait at inosente. Bakit ang tigas lang ng ulo mo? Sisihin mo lang ang sarili mo dahil hindi ka marunong umayos. Nakipag-aliw ka sa lalaking hindi mo dapat ginagalaw. Nasaan na si Wen Shui? Master Hu, problema. Nawala po si Ginang. Liuan, ipatawag ang lahat ng tauhan. Kaya ang Shui ay nangyari. Opo. Nahanap na si Madam, nasa dressing room. Tara, Uminom ka lang ng gamot na ito. At tanggalin mo ang bata.
Hindi ka namin pahihirapan. Huwag kang mangarap. Wenshi. Ayoko sa'yo kapag ganyan ka. Isa ka lang. Ampon na pinulot. Bakit ikaw ang laging paborito ni Natia at Tio? Inumin mo to. Huyan Chen. Tumalikod ka pa, ganda. Walang kwenta kayo. Di nyo maayos ang isang babae. Wenshui. Shuli, kamusta ka? Yan Chen. Tawagin ang doktor. Opo, Gusto niyo bang mamatay? Kasalanan niya lahat. Kasalanan ni Wenshui. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mamamatay ang mga magulang ko at hindi mabubuwag ang pamilya no. Kasalanan ni Wenshui. Huyan Chen, ginagamit ka lang niya para umangat. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sino ka ba? Yan Chen, tinutulungan ka lang ng kuya ko para makilala mo ang tunay niyang pagkatao. Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Kuya Yuchu Tsingchi, tulungan niyo ako. Hatakin siya palabas at dalhin sa mga magulang niya. Anong nangyari? Nanay. Paru-parong birthmark. Anak ko siya. Impossible. Siya ang nawawala kong kapatid? Malubha ang pasyente at may senyales ang pagkalaglag. Gawin ang lahat. At unahin ang kaligtasan ng nanay. MM. Anak, bakit ganito? Huli na ang pagdating ko. Siyang tunay ba siyang anak natin? Hindi ko alam, pero sa likod ng tainga niya, may kapayahong paru-parong birthmark ng anak natin. Anak, kasalanan ko lahat. Dapat noon pa ako dumating. Paano siya magiging kapatid ko? Nanay, mali ang tingin mo. Tama, si Wenshui. Buntis bago ikasal. Ang babaeng ganyan, paano siya magiging ate ko? Dapat noon pa pinainom ang gamot. Tumahimik ka. Gusto mo bang tahiin ang bibig mo? Yan Chen, nagkamali ako. Huyan Chen, matagal ka nang gusto ni Yuchu. Paano ka naging ganito kalupit? Akala mo makakatakas ka. Nalaman na ni Huyan Chen ang lahat. Ang tunay na magulang ni Wenshui, sina Boss Lu at Lunga. Tignan mo, sino ba talaga ang anak mo? Anak nga pala natin si Shui. Kapatid ko pala talaga siya. Ano ba ang ginawa ko? Anak nga pala ni na mama at papa si Wenshui. Kasalanan ko lahat, dapat akong mamatay. Mamamatay na ako para magbayad. Hinayaan ko bang umalis? Sabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Shuli at sa bata, papatayin ko ang buong pamilya mo. Kumusta na siya? Buti na agapan, ligtas na siya at ang sanggol. Pero may bali sa binti, kailangan maobserbahan. Anak, kumusta ka na? Iuwi na muna ang pasyente sa kwarto. Kasalanan ko bilang kuya, Yan Chen. Ayoko naman siyang saktan, pero hindi namin sinasadya, hindi namin alam. Kasalanan mo nga. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Hindi. Walang kasalanan si Yan Chen, hindi niya alam. Patawarin mo na sila ngayon. Ang bait mo naman bilang tunay na nanay. Naghirap ng ganito ang anak mo, ipagtatanggol mo pa sila. Dalhin sa presinto. Dalhin na. Napatunayan na, ikaw ang tunay na anak ng pamilya Lu. She. Kayong mag-usap. She. Kumusta ka na? Mas okay ka na ba? Ano sabi ng doktor? Ginang Lu. Diretsuhin mo na. Shui, bisita lang ako. Kung mas okay ka na, masaya na ako. Hindi ko talaga inaasahan. Pagkatapos ng ilang taon, makikita pa kita. May mga regalo ako para sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. 888 tile na gintumbar. Mahigit 20 mansyon sa Europa. 10 set na mamahaling alahas sa buong mundo. Naalala mo pa ba ang ruby necklace na ito? Paborito mo ito noong bata ka pa. Kaya iningatan ko ito palagi, para ibigay sa'yo kapag ikakasal ka na. Halika, isusuot ko sa'yo.
Ang ganda, napakaganda ng anak ko. Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako para makita kang suot ito. Shui, pareho pa rin ang kwarto sa bahay. Ang pinakapangarap ko ngayon ay sana bumisita ka. CJ, bibisita ako. Mabuti. Sasunduin kita bukas sa ospital. Uwi na tayo. Wenshi, anong ginagawa mo rito? Ako ang tunay na anak ng Lu family. Bawal ba akong bumisita? Mukhang ayaw kang pakawalan ni Emre at Lu ah. Isang gabi lang. Sinalubong na agad silang dalawa. Nay, tingnan mo siya. Pabalang-balang magsalita. Tama na, huwag ka nang magsalita. Shui, halika, ipapakita ko sa'yo ang kwarto mo. Ito. The Breath Lu, ito ba ang kwartong inihanda niyo para sa akin? Ito, Yochu. Sino ang gumawa nito? Ikaw ba? Hindi ako pumasok doon. Baka aso ng katulong. Talagang iba ang trato sa tunay na anak. Pagdating ng kunay mong anak, sa akin ka agad sumigaw. Nay, bakit hindi mo muna tinanong bago ka nagalis sa kapatid ko? Ako, Mukhang hindi ako gaanong welcome sa Lu family. saan daling ang necklace na yan? Bitawan mo. Ibinigay ito ni Emre at Lu. Nay, ang necklace na yan ay para sa akin. Para sa kasal ko. Bakit ibinigay mo sa kanya? Yochu, ibigay mo ang necklace. Para naman talaga yan kay At. Bibili ako ng bago para sa'yo, okay? Pagdating ba ni ate, ako ay itatakwil mo na? Nay, kahit na si Wen Shui ang tunay mong anak, talagang yusuf sa pamilya. Pamilya rin siya. Aray, Ayos ka lang ba, Yuchu? Bakit mo ginawa yan kay Yuchu? Humingi ka ng tawad. Kung hindi, huwag kang umasang makapasok sa bahay nito. Sobra na, Luxinchi, Luyuchu. Makinig kayong mabuti. Nanluhod at nagmakaawa ang inyong ina. Para lang makauwi ako sandali, yan, Lu. Gusto mo akong pauwiin pero pinagtatakpan mo ang pumatay sa akin. Sa pamilyang Lu na ito. Ayaw ko na. Shi. Xingqi, paano mo masabi sa kapatid mo yan? Parin ito kay Yuchu. Wenshi, hindi ko hahayaang agawin mo ang lahat sa akin. Shui, nagluto ang nanay ng sabaw para sa'yo. Mahaba ang pahinga pag may bali. Kailangan mong magpalakas. Tungkol sa pamilyang Lu, kung ayaw nila, hindi rin natin kailangan. Jianji, dumating sina Ji at Jianji Lu. Gusto raw makipag-usap sa binibini. May mahalagang bagay daw. Nagpapanggap, hayaan mo na, papasukin mo sila. Tingnan natin kung ano ba talaga ang mahalaga sa kanila. Kayo ang mag-asawang Lu. Ngayon lang. Dumaan lang kami para kay Shui. Asa ka. Ano man yon ang ugali ninyo kahapon. Malinaw na, hindi ako babalik sa pamilyang Lu, umalis na kayo. Shi. Nandito kayo sa pamilyang Ho para magdrama. Drama? Paano naman naging drama yon? Kami ang tunay na magulang ni Shui. Matagal bago namin siya nakita. Gusto naming bumawi. Napag-usapan na namin ito. Pag uwi namin, magpapadala kami ng maaming imbitasyon. Maghahanda kami ng malaking salo-salo. Imbitahan ang mga kilalang pamilya sa Jiangling para sabihin. Bumalik na ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Lumaki si Shui sa hirap, marami siyang pinagdaanan. Hindi rin niya kaya. Natalikuran ang kanyang tunay na magulang, kung gusto nila siyang tanggapin. Tingnan natin kung totoo ang intensyon nila. Kung hindi, may mga taong agaw sa mga bagay at pwesto mo. Kahit na sa pamilyang Hu, mga maliit na bagay. Hindi namin pinapansin. Pero, ang sayo, dapat ibalik sayo. Siyempre, ginagawa na ang mga imbitasyon. Dumaan lang talaga kami para sabihin kay Shui. Sana nga. Pagod na si Shai, umalis na kayo. Sige, uwi muna kami. Anak, samahan mo si Shui sa kwarto para magpahinga. CJ, Alam ninyong lahat, sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Lu, matagal na naming hinahanap ang aming nawawalang anak na babae. Matapos ang maraming taon ng pagtitiyaga at pagsisikap, sa wakas, natagpuan na namin siya ngayon. Mga Ginoo, ito ang tunay na dalagang Lu, ang aming anak, Wen Shui. Iba talaga ang dating ng tunay na dugo, nakabalik na ang tunay na mayaman.
Nakakahiya naman ang peke, bumalik na ang tunay. Sino pa ang kukuha ng peking alahas? Palaging mayabang si Luyochu. Gayon, ayan, may magpaparusa sa kanya. Shui, magsalita ka naman. Nanay, tulungan mo ako, nakidnap ako. Kung gusto ninyong mabuhay si Luyuchu, pumunta kayo sa lumang bodega sa kanluran sa loob ng 0 minuto. Kung hindi, patay na siya. Yuchu, naku, paano nangyari ito? Ano ang nangyari? Nakidnap si Yuchu. Sinasabi ng kidnapper, pumunta sa bodega sa kanluran sa loob ng 0 minuto. Ano? Sugod, iligtas si Yuchu. Nagkikita ang tunay na mayaman, tapos nakidnap ang kek. Tara, tingnan natin. Wen Shui. Hanapin agad kung nasaan si Wen Shui. Sage, Nanay, tulungan mo ako, Yuchu. huwag kayong lumapit. Hindi kami lalapit, basta pakawalan mo si Yuchu. Anumang hiling mo, papayag ako. Ginang Lu, tingnan mo kung sino ito sa tabi. Shui, isa lang ang maililigtas ninyo. Ang isa, mamamatay kasama ko. Nanay, tatay, kuya, piliin ninyo si ate. Alam ko, ako ay kapalit lang niya. Ngayon nakabalik na siya. Wala na ring saysay ang buhay ko. Yuchu, kumalma ka, ililigtas ka namin. Alam kong ayaw ninyo sa akin, nagsisinungaling lang kayo. Ngayon, si At lang ang nasa isip at puso ninyo. Hayaan na lang akong mamatay, hindi namin iniisip yan. Wala na tayong oras sa drama ninyo. Pumili na kayo. Kung hindi, wala kayong makukuha. Bakit kayo nag-atubili? Sagipin ninyo si Yuchu. Yuchu, ililigtas namin si Yuchu. Napili na, Shui, duwag ang kapatid mo. Takot siya, maghintay ka, ililigtas ka namin. Yuchu, ayos ka lang ba? Ano na ang gagawin natin? Huyanshen, dumating ka na. Pasensya na, nahuli ako. Huwag kang umiyak, uwi na tayo. Liuan, dalhin mo sila sa presinto. Opo, dalhin na natin sila. Shui, pasensya na kami. Bulag kayong dalawa. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang ni Shui. Shui, hindi namin sinasadya, ma. Yuchu, okay ka lang ba? Ang pamilya Lu, talagang walang pagpapahalaga. Hindi nila inalagaan ang kanilang sariling anak. Ang ligtas mo, hindi nila pinansin. Gusto pa nilang iligtas yung palalo, asway na ampon na yun. Okay lang, mahindi ko na sila ituturing na pamilya. Ma, mag-usap muna kayo, may ayusin lang ako. Yemem. Handa na ba ang lahat ng inihanda mo? Handa na, Hui. Naghahanda po ba kayo ng kasalan para kay Mrs.? Dahil ba nasira yung handaan para sa pakilala sa kanya? Kaya gusto niyong gumawa ng panibago? Ang dami mong sinasabi. Ahahaha. Sage, Hui, bababa na ako. Sana masaya siya nito. Bakit kadalasan wala si Huyanshen? Narinig mo ba? Parang naghahanda ng kasalan si Huye. Ikakasal. Sa kanya. Di naman sigurado. Yung kidnapping sa handaan noong isang araw, ang ingay. Pinili pa ng pamilya Lu ang ampon, kaysa sa tunay na anak. Ganoon siya kawalang halaga. Paano siya pakakasalan ni Huy? Oras ng trabaho, nagsisismisan pa kayo tungkol sa amo. Gusto nyo bang matanggal? Alis na kayo diyan. Mabuti po, Mrs. Yuchu, ano ang kailangan mo? Kuya, halika rito. Kuya, may balita na magkakaroon ng kasalan sa pamilya Hu. Ano naman kung magkaroon ng kasalan? Narinig ko, namatay na ang mga ampon na magulang ni Wen Shui. Ayaw pa niyang bumalik sa pamilya Lu. Walang magiging sandigan ang pamilya ng babae sa kasalan. Tiyak na apihin siya. Pero, kuya, napakabait ni Huyanshen sa kanya. Nag-aalala pa rin ako. Yuchu, yung kaibigan mong si Luking. Hindi ba sinabi sa iyo? May ex-boyfriend si Wen Shui. Yung ginoong Wen na nalugi ang negosyo. Nakipagkasundo na raw sila, pero hindi natuloy. Yung bata, baka sa ex-boyfriend niya? Ang ibig mong sabihin. Hindi ko inakala, si Wen Shui pala ay mayroon. Isang ex-boyfriend na nakikipag-engage. Hindi naman inaayawan ni Huyanshen. Sa kasal, lilitaw yung ex-boyfriend na yon. Daw sa kasal ni Hu, halos lahat ng mayaman sa Jiangling. Inimbita. Medyo maganda naman ako.
Kung makakausap ko lang si Hu ng 2 beses. Sobrang laking swerte ko na noon. Baka sakali, mapalitan ko pa yung asawa ng pamilya Hu na hindi ko pa nakikita. Kaninong pamilya ka ba? Ang bastos mo. Nakapasok ka pa sa party ni Hu. Hindi mo ba alam ang sarili mong halaga? Alam ko ang halaga ko, huwag kang makialam. Hindi ba? Tingnan mo naman. Ang estado mo, ang damit mo, ang dumi-dumi. Party ito ni Hu. Para ba sa'yo? Isang mababang uri ang makasali. Tatakas ka. Tatawag ako ng guard para palayasin ka. Hinampas mo ako. Kung bulag ka, magpa-check up ka, huwag kang kumahol dito. Assistantly, ang babae naman, sobrang bastos. Hinampas ako sa liwanag ng araw. Dalhin mo na siya palabas, ngayon din. Ama ka. Wala ka ng pag-asa. Mga tao, si Zhao, hindi na respeto si MRSU. Samahan siya palabas. Ano? MRS Hu pala siya. Dalhin na. Pasensya na, mali ako. Pisensya na. Ma'am. Magsisimula na ang party. Ma'am, pumunta na kayo. Alam ko. Pasensya sa abala. Walang abala. Mauna na ako. Ilang araw nang kakaiba si Ho Yanshen. Ngayon, pinapunta pa ako ng butler dito sa party. Titingnan ko kung ano ang pakanan niya. Yan ba ang tunay na anak ng pamilya Lu? Si Wen Shui. Daw nang nakidnap silang 2 ng peking anak. Pinili ng pamilya Lu yung pek. Hindi siya. Ang sama ng pamilya Lu. Baka kasi, yung tunay na anak, hindi maganda ang ugali. Kahit sariling pamilya, ayaw sa kanya. Tapos nako, CR lang. Sage. Ikaw ba yung ex-fiant ni Wen Shui? Wen Jing. Sino ka? Yung ampon ng pamilya Lu, si Lu Yuchu? Hindi mo pa alam, di ba? Kinilala na ng pamilya Lu si Wen Shui bilang kanilang anak. At naging bunsong babae ng pamilya Lu. Kahit noon pa man, hindi kanya tinitignan. Nasisyahan ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Kung makikipagbalikan ka sa kanya, baka ang pamilya Wen ay makabangon muli. At hindi ka na rin nandito para samahan ang mayamang babae. Gawin mo lang ang sinasabi ko, siguradong magkakatotoo ang gusto mo. Anong plano mo? Wen Shui, sa pagkakataong ito, hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako. Shui, makipagbalikan ka na sa akin. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Kaya nga nagdadalang tao ka. At ikinasal kay Ho Yanshen. Naghihintay ka lang na hanapin kita. Hindi ba? Naku, ang dinadalang tao ng babaeng magiging MRS Hu ay hindi pala kay Huye. Sabi nila, malandi raw itong babae. Baka magaling sa kama. Kaya na humaling si Huye at tinanggap na lang. Parang buy one, cake one. Nababaliw ka na ba? Noon, akala mo baog ako. Kaya gusto mo maghiwalay. Tapos pinwersa mo ako. Akala mo babasurahan ako. Kahit may galit ka sa akin, isipin mo naman ang bata. Huwag nating hayaan na walang ama ang bata pagkapanganak. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang anak sa tiyan ko. Anong kinalaman mo? Anong kinalaman? Ako ang ama, Shui. Dahil sa bata, makipagbalikan ka na sa akin. Wen Shui, iyon ba ang dati mong nobyo? May anak na pala kayo. Bakit kayo naghiwalay? At nagagulo pa sa kasalan ni Huye. Ang bait-bait sa'yo ni Huye. Bakit hindi mo pa pinapahalagahan? Totoo ba? Ganoon pala ang babaeng ito. Kaya pala ang pamilya Lu, mas gusto pa ang peking anak kaysa sa tunay na anak. Ganoon pala kaloko ang buhay niya. Titignan ko kung sino ang manggugulo sa kasalan ko. Ho Yanshen. Huwag kang maniwala sa kanila. Latag lang sa akin. Huye, ako ang sasaksi. Isang playboy lang iyon. Noong kasama niya si Shui, magulo na ang buhay niya. Alam ng lahat sa Jiangling na siya ang pinakamaloko. Hindi dapat paniwalaan ang sinasabi niya. May maniniwala ba sa inyo? Ikaw. Nakilala na ng mga magulang, nag-usap lang ba kayo? Ang dinadalang tao niya ay hindi sa akin. May maniniwala ba? Alam ko, Shui. Hindi ka makaback out sa kasal sa buong pamilya. Okay lang, ako na ang magsasabi para sa'yo. Sigurado ka bang sa'yo ang batang ito? Siyempre, sa akin ang batang ito. Kaya bibigyan ko ng pamilya ang batang ito. Ay, ganun pala si Shui. May kalokohan talaga siya sa iba. Ay, di na palaki na maayos, lumaking baluktot. Nakakahiya sa aming pamilyang Lu. Ang paggulo mo dito ngayon, sarili mong idea ba ito? O may nag-utos sa'yo? Anong utos? Di ko alam. Alam ko lang, mahal ko si Shui. Buntis si Shui ng anak ko. Dapat kong panagutan si Shui. Shui! Hu pamilya, araw-araw na nanakit ng inosente. Kailangan ko ba magahilan para saktan ka? Anong kayabangan? Si Wen Shui ay isang malandi.
Sa harap ng iba, nagpapaka-inosente. Pero totoo, isa siyang malandi. Ang bata sa tiyan ni Wen Shui, sa akin yon. Alam ko kung birhen pa siya o hindi. Ang tagal niyong magkasama, di mo pa rin nakuha puso niya. Humarap ka pa dito. Dalhin siya. Kahit na ang bata sa tiyan ni Wen Shui ay hindi sa akin, pakakasalan ko pa rin siya. Sa buong buhay niya. Siya lang ang magiging babae ko. Shui, tulungan mo ako. Nag-asawa tayo noon. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Huwag kang maging traitor, Shui. Mahal mo pa rin ako, di ba? Tumahimik ka. Baliin ang mga kamay at paa niya, itapon sa Jiangling. At, ayokong makita ang pamilyang Wen sa Jiangling. Opo, Boss Hu. Dalhin siya. Bitawan niyo ako. Huwag. Hu Yanchen, paano mo ito nagawa sa akin? Ang tagal kitang minahal. Bakit mo ipinagtatanggol si Wen Shui? Ako lang ang dapat na asawa mo. Huwag kang mag-emotional blackmail. Anong batas nagsabing dahil mahal mo ako? Kailangan kitang pakasalan. Impossible. Hoy, saan ka pupunta, Yuchu? Saan ka pupunta? Tara, manood tayo ng eksena. Yuchu, kumalma ka. Yuchu, bumaba ka na. Delikado yan. Huwag kayong lalapit. Sage, hindi kami lalapit. Yuchu, kumalma ka. Huwag mo kaming takutin. Wala na ang bahay ko. Wala na rin ang gusto kong lalaki. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Kailan nawala ang bahay natin? Ang labo mo. Yuchu, makinig ka, bumaba ka na. Nandito ang nanay, tatay, at ako. Isipin mo kami. Kumalma ka. Yuchu. Basta bumaba ka, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Gusto ko si Hu Yanchen. Mabibigay niyo ba sa akin? Hindi naman ito mataas. Kasal na siya kay Wen Shui. May anak na nga sila. Yuchu, ipapangako ko sa iyo. Basta bumaba ka lang. Papayagan ko siyang makipaghiwalay kay Hu Yanchen. Ibibigay ko siya sa iyo. Hindi ako makikipaghiwalay kay Hu Yanchen. Ikaw, Si Hu Yanchen, hindi siya pag-aari ng sinuman. May sarili siyang isip at desisyon. Hindi ko siya ibibigay. alam kong ganyan ang mangyayari, ma. Ayoko nang mabuhay. Yuchu, huwag mo akong takutin. Pwede mo siyang patalunin. Second floor lang to. Hindi naman mamamatay kung tumalon. Sa Luo family, ilang beses na akong tumalon. Paano mo mapapatalon ang kapatid mo? E di, patalunin mo siya. Baka sakali, bigla ka na lang mahalin ni Hu Yanchen. Subukan mo. Yuchu, Yuchu. Alam kong galit ka sa kapatid mo dahil kinuha niya ang atensyon ng mga tunay mong magulang. Pero hindi mo naman siya pwedeng patayin. Nabigo ako sa iyo. Humarap ka pa sa akin. Sabihin ko sa'yo, ako si Wen Shui, ang asawa ni Hu Yanchen. Kung sino man ang mananakit sa kanya, kalaban ko yan. Pag-isipan nyo, Iemi. Hu Yanchen, ikaw. Naku, nagpropose na si Hu Yanchen sa harap ng lahat. Ang romantic naman, yung peking anak ng Lu family. Kung makikita niya ito ngayon, baka mahimatay ulit sa galit. noong una, masyadong mabilis yung kasal natin. Hindi pa kita natanong noon. Papayag ka bang bigyan ako ng pangalan? Hu Yanchen, hindi ako kasing perpekto ng iniisip mo. Sigurado ka ba? Ako ang pipiliin mo. Siyempre. Ikaw ang natatanging kayamanan ko. Kung ganoon, Ho. Suotin mo na sa akin ang singsing. Ito ang karangalan ko, Ginang Ho. Halik. Shi. Congratulations sa promotion mo. Mula nang umalis si Luking, walang pumalit sa posisyon niya bilang supervisor. Ika ang pinakaangkop. Salamat. Ano naman kung naging supervisor ka na? Kasal na si Boss Hu. Yung mga nakukuha sa pagiging kawaii, hindi talaga maganda ang dating. Hindi ako naging kawaii at hindi ko alam kung saan nyo narinig yan. Pero ang pagtagal ko sa kumpanya hanggang sa ma-promote. Dahil yan sa sarili kong pagsisikap. Kung gusto nyo, magsumikap din kayo para maunahan ako. Naggapanggap-pangang malakas na babae. Nakakatawa talaga, hindi mo lang maintindihan.
Paano makakakuha ng atensyon ni Huye kung hindi magpapanggap na determinado? Para makapasok sa kama ni Huye. Hala. Narinig ko, hindi pa kayo naghihiwalay ng dati mong nobyo. Nakatulog ka na kay Huye. Magturo ka naman sa amin. Mas magaling ka sigurong magturo kaysa sa mga finishing school. Hahaha. Inggit lang kayo, kaya ganyan ang sinasabi nyo. Inggit ako. Paano kaya kung papayag si Wenshui na magturo para makakuha rin ako ng mga boss? Para hindi na mahirap ang buhay. Alam mo ba na si Shui, siya ay, Kung ganoon ka gusto niyong mangialam sa buhay ng iba, sayang lang kayo bilang empleyado. Paano kaya kung ako na ang magpapauwi sa inyo para makahanap kayo ng mas magandang trabaho? ikaw. Umalis na tayo. Shui, bakit hindi mo ako pinagsalita? Ikaw naman pala ang asawa ni Huye. Kahit sabihin mo yan, may iba pa rin silang paraan na lalabanan tayo. Sige, may kontrata tayong pipirmahan mamaya. Paghandaan na natin yung mga dokumento. Boss Kian, pag-isipan mo to. Pwede ba natin pirmahan ang kontrata ngayong araw na to? Huwag kang magmadali, marami pa tayong oras. Manager Wen, may oras ka ba mamaya? Mananghalian tayo. Pag-usapan natin ng dahan-dahan sa hapagkainan. Pasensya na, Boss Kian. May asawa na ako, naghihintay ang pamilya ko sa bahay mamayang gabi. Ano pa bang pinagkukunwari mo sa Jage mo? Ngayong panahon, sino bang maagang nag-asawa? Shh. Huwag mo agad tanggihan si Gigi. Hoy, Boss Kian, ipapaliwanag ko sa'yo. Ang bagong proyekto ng kumpanya namin, baka interesado ka. Huwag kang tatakbo. Bitawan mo ko. Lumayo ka sa akin. Wilda, gusto ko yan. Ako na ang mag-ayos sa'yo ngayon. Bitawan mo. Ayos ka, Wenshui. Ginamit mo pa ang pagpirma ng kontrata para magnakaw dito sa meeting room ng kumpanya. Halika tingnan ninyo, Wenshi. Hindi lang nakikipagtalik kay Boss Wu bilang kabit. Nagnanakaw pa sa liwanag ng araw. Huwag kang magkalat ng chismis. Ikaw talaga lalaking to. Siya ang nanggugulo. Wenshui, wala ka bang hiya? Akala mo ba basta-basta lang? Lahat ng lalaki gustong lumapit sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Boss Wu, Manager Wen. Sa unang araw pa lang ng panunungkulan, nagnakaw na sa meeting room ng kumpanya. Ang gulo-gulo talaga ng buhay. Ah, si Boss Hu pala to. Sakto. Yung manager Wen ninyo dito. Gustong-gusto ko. Wala akong pakialam kung may asawa siya o wala. Basta ibigay mo lang siya sa akin. Ang kontratang to, ipirmahan ko na agad. Naku, Wenshui, may asawa ka na pala. Nakikipag-flirt ka pa sa labas. Wenshi, ang gulo talaga ng buhay mo. Basta lalaki, nilalapitan mo. May asawa na nga, di sinabi. Wantis pa, di rin sinabi. Gusto pa maging kabit ni Boss Hu. At higit pa rito, nakikipag-flirt pa sa labas sa isang 50 taong gulang na lalaki. Parang nadudumihan ang matatainga ko sa taong to. Paano ka pa makakapagtrabaho sa kumpanya? Tama, kung mananatili si Wenshui sa kumpanya. Baka anong kalokohan pa ang gawin niya. Mga gawang hama, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kanina siya ang nangharas kay Shui. Bakit sa babae palagi ang sisi? Ay, ang babaeng to, ang sama ng bibig. Kung hindi siya nakasuot ng ganoon kakaakit-akit, di hindi sana ako ganon. Kasalanan niya. 2025 na, hindi ko inakalang may tao pa rin. Nagagamit ng hitsura at pananamit ng babae bilang dahilan kung bakit siya inaharas at inaatake. Boss Ho, sa loob ng conference room. May sisiksi ang buong eksena. Kung sino ang may kasalanan. Sino ang tama, malaman sa pag-check. Sige. Akala mo basta-basta lang may check ang CCTV ng kumpanya? Boss Hu, ano ba yan? Hindi ba dapat? Problema ng babaeng to? Si Wenshui ang asawa ko. Kailangan ko bang mag-check ng CC para malaman kung sino ang tama? Pero para maliwanagan kayo, halika. Ipakita sa kanila. Liuan agad ilabas online. Ang pagkakakilanlan ni Wenshui. Gusto kong malaman ng buong Jiangling na asawa siya ni Hu Yanchen. Sage, Kung may maglakas loob pang makipag-away sa asawa ko, kalaban niya ang pamilya ko. Boss Hu, mali ako, Boss Hu. Mali ako. Patawarin mo ako ngayon. Ilabas. Ang yabang. Siyempre naman, paano ko hayang magdusa ang asawa ko? Yuchu, sa susunod na araw, makipagkita ka sa may-ari ng Wang Group, pag-usapan nyo. Ang petsa ng kasal at ang dowry. 50 anyos na ang boss Wang na yon. Gago, gusto niya akong pakasalan? Ayaw ko. Kasalanan mo lahat to, kung hindi dahil sa'yo, na umiyak at nagmamakaawa kay Hu Yanchen noon.
Hindi sana tayo ginantihan ni Ho Yanchen. Ngayon, bumagsak ang negosyo ng pamilya Lu. Kung hindi tayo mag-aalyansa, babangkarota tayo. Tatay, huwag na. Huwag na pag-usapan. Dapat kang magpakasal. Kuya, ano na ang gagawin? Ayaw kong pakasalan si Boss Wang Nagago. Mayroon na. Si Yuchu na yon, si Wen Shui. Hindi ba dahil nakaanak siya kay Ho Yanchen, kaya siya nakakapi sa kanya? Kung ikaw naman ang magkaanak kay Ho Yanchen. Hindi ba? Tiyak na itatapon ni Ho Yanchen ang maliit na si Wen Shui. Jiangling Wenshui, ang pinuno ng pamilyang Huo, ang asawa ni Ho Yanchen. Sino mang maglakas loob gumalaw, ang buong pamilya ay magsasama sa libing. Saan nakuha ni Liuan ito? Mula sa alinmang matapang na nobela? Ang awkward. Huo, lalabas ako para sagutin ang tawag. CJ, Ginoo, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako anumang oras. CJ. Ano ang nangyayari? Bakit ang init sa kwartong ito? Dobleng seguro. Hindi ako naniniwalang hindi siya matatamaan ni Ho Yanchen. Kuya Yanchen, pagod ka na. Dapat kang magpahinga. Umalis ka. Alam kong ikinasal ka kay Wen Shui dahil lang nagdadalang tao siya sa iyo, ngunit mahal mo ako, hindi ba? Maaari rin akong magkaanak para sa iyo. Ho Yanchen ka talaga. Sinasamantala mo ang aking pagbubuntis at hindi sumusunod sa pagiging lalaki. Hindi pwede. Kailangan kong magtanong ng malinaw. Ho Yanchen, mas mabuting bigyan mo ako ng paliwanag. Ano? Bitawan. Masakit, Ho Yanchen. Sumasakit ang tiyan ko. Shui, ano ang nangyayari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital ngayon. Halika. Buti na lang dumating ka agad. Ang ginang ay nagkaroon ng pagdurugo dahil sa paggalaw ng sanggol. Mabuti naman at stable na ngayon, bukod pa riyan. Ang gamot sa katawan ni Ginoong Ho ay naalis na rin. Salamat, Doktor. Ano ang nangyari sa iyo ngayong gabi? Paano mo napilitan si Shui? Kahit na hindi sinasadyang nainom ka ng gamot, dapat may kontrol ka pa rin. At ikaw, ano ang nangyari? Hindi mo man lang siya pinigilan. Paumanhin, ginang, aking pagkukulang. Shui, kumusta ka? Mas mabuti ka na ba? Buti na lang. Nagising ka na. Talagang sobrang kinabahan ako. Ma, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige. Uwi na muna ako para magluto ng sabaw para sa iyo. Esan, Alagaan mong mabuti si Shui. Kung may mangyari ulit sa kanya, abangan mo ang parusa sa bahay. Shui, Ho Yanchen, mabuti pang magpaliwanag ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? pasensya na, hindi ko dapat pinilit ka, espesyal ang sitwasyon noon. Nilagyan ng gamot ang pagkain ko. Wala ka bang ibang itatapat sa akin? Ano, anong iba pa? Ang galing-galing mo. Magpahinga ka muna, babantayan kita sa labas. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Imbestigahan mo na ngayon. Imbestigahan ng pamilya Lu, gusto kong malaman kung sa tingin nila. Masyado na silang matagal na bubuhay. Sage, Shui, hindi ba't nag-leave ka? Bakit ka pumasok sa trabaho? Babae, huwag mong isuko ang karera kapag isinuko mo ito. Iisipin ng lalaki na wala kang silbi. Nag-away ba si Shui at si Hoye? Hoye, naimbestigahan na ng maayos. Sina Liu Chu at Lu Xingqi. binayaran nila ang waiter ng restaurant. Sila ang naglagay ng gamot. Bakit malungkot pa rin si Hoy? Hindi pa ba nagpapatawad si Mrs. sa iyo? Hintayin mo ako, lalabas muna ako. Hoy, ang galing talaga ni Mrs. na kaya niyang mapahiya si Hoy. Shui,
Alam kong malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Kaya isinama kita para mag-relax. Eight, Isa sa inyo sa tabi ko, yung isa sa tabi ng kaibigan ko. 6, 8. Shui, maglaro tayo ng spinner ngayon. May parusa kapag natalo. CJ, taya ako, odd number. Ikaw, Even number. Taya ako ng odd number. Woo. Natalo ka, kaya tanggalin mo ang iyong pang-itaas. Paumanhin, pwede ba tayong mag-share ng private room para maglaro? Bakit nagkukunwaring hindi tayo kilala si Hui? Tiyak na gusto ni Hui ng ibang klaseng laro kay Shui. Pwede. May pwesto dito. Bilis. Ginoo, taya na. Tataya ako. Ng 0. Ang tapang mo. May parusa kapag natalo ka ah. Wow, talagang 0. Ang swerte mo naman. Sa round na ito, tataya ako ng 15. 20 at 21 ang huling digit. Ay 8. Bakit nanalo na naman? Kung gusto niyang matalo ako, pwede akong matalo. CJ, kaya ngayon, adideklara kita natalo. Hubarin mo. Sinasabi kong hubarin mo, talagang hinubad mo. Nagka-love at first sight ako sa'yo. Siyempre susunod ako sa lahat ng sinasabi mo. Tamang-tama ang mood. Pwede na akong umalis bilang third wheel. Shui, dalhin ko na tong 2 mile model para mag-party. Kayo na lang dito, magkasundo kayo. Huyan Shen, ano ba yung pagkukunwari mo? Gusto kitang ihiwalayan. Hindi pa kita tinatanong kung bakit ka pumunta dito para sa mga male model na yun. Ikaw pa ang may ganang magitin ng paghihiwalay. Ikaw ang hindi sumusunod sa tamang asa ng lalaki. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Hindi pa ba ako pwedeng magsabi? Huwag kang mag-alala. Wala akong anumang relasyon kay Liu Chu. Nahawakan lang niya ang kamay ko, pero hinugasan ko na yon. Liu Chu, anong gagawin mo? Paulit-ulit kitang binabalaan, pero hindi ka pa rin nagbabago. Anong meron kay Wen Shui na wala ako? Ang tagal kitang minahal. Paano mo magagawa ito sa akin? Liu Chu, ikaw at ang pamilya Lu, maghintay kayo sa kamatayan. Anong oras na? Hindi ba dapat umuwi na tayo? Pasanin kita. Hindi, ngayon kasi kita na ang tiyan, hindi na pwede pasanin. Kargahin mo ako. Uwi na tayo. Tingnan mo ang ginawa mo. Kailangan mo talagang pumunta. Binigyan ng droga si Huyan Chen. Ngayon, ayan na. Bangkarote na ang Lu family, tatay. Bakit mo sinaktan si Yuchu? Ako yon. At ikaw, palagi mo siyang pinagbibigyan. Pinabayaan mo si Liu Chu. At nagbigay ka pa ng gamot para tulungan siya. Naapektuhan si Huyan Chen. Akala mo ba okay lang sa akin yun? Tatay, para din naman ito sa pamilya natin. Kapag nagbuntis ako ng anak ni Huyan Chen, siguradong pakakasalan niya ako. Ikaw, Sa ngayon, wala na tayong magagawa. Si Yuchu at si Tsingchi, sumama kayo sa amin. Humihingi kami ng tawad kay Shui. Pakiusap, patawarin niyo kami. Bakit? nagtataka ka pa? Dapat kang pumunta. Shui. Nandito kami para humingi ng tawad sa'yo at kay Hu. Noon, si Yuchu at si Tsingchi ang may kasalanan. Pinagalitan na namin sila. Tingnan mo, nagdala pa kami ng regalo para sa'yo. Seryoso kaming magbabayad. Kunin niyo yung regalo niyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Natatakot ako baka may magbanta sa aking magpakamatay o bigyan ako ng gamot. Shui, tingnan mo, humihingi na sila ng tawad. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Shui. Isang nanakit sa kapatid, isang nakinabang. Sa kapatid ng matagal, ayaw pa mag-sorry. Kung hindi kayo patatawarin ni Shui ngayon, Huwag na kayong umuwi. Yuchu, anong nangyari? Kuya, kasalanan namin sa ate, dapat talagang lumuhod. Pasensya na, hindi ko dapat pinagbigyan. Nabigyan ng gamot si Huyan Chen. Hindi dapat nagbanta ng pagpapakamatay o magpanggap na nakidnap. Mali ako. 8. Mali ako. Shui, tingnan mo, alam na nila ang mali nila. Patawarin mo na kami ngayon. Bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya Lu.
pakiusap, nanay mo to. Tapos na ba ang drama nyo? Umalis na kayo, pagod na ako. She, hindi to drama. Umalis na kayo. Tumayo ka. Ayo na ang bahala sa inyong sarili. Kung hindi nyo mapapayapa si Huyan Chen, At si Wen Shui para patawarin kayo. diyan kayo sa labas. Humanda na lang kayo sa kung ano man ang mangyari. Tanggapin na lang nyo ang kapalaran nyo. Ituturing ko na lang na wala kayong dalawang anak sa akin. Wenshi. Kung hindi dahil sa iyo, paano ba naman kami napunta sa ganitong sitwasyon ang pamilya Lu? Kahit si Huyanshan ay hindi ako iwan kung malaka. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Yuchung, ano na ang gagawin natin ngayon? Kuya, kapag nawala lang si Wenshui, babalik na ang lahat sa dati. Mawala. Zengwen, may isa pa akong bagay na gusto mong ayusin ngayon. Pwede ka bang bumalik muna sa kumpanya? She. Ikaw na ang pumunta. Darating lang si Huyan Shen mamaya. Dito lang ako maghihintay sa kanya. Sige, ingatan mo ang sarili mo ha. Luyuchu, Luxingchi. Tama, kami nga ito. Hindi akalain na nakakatulog ka pa ng mahimbing kahit na binihag ka na. Ano ba ang gusto nyo? Para patawarin ko ang lahat ng kasamaan ninyo. At para hindi nagampanan ni Huyan Shen. Ang pagpuksa sa angkan ng Lu. Wenshi, alam mo ba na pinagaitan na kita sa ugali mong nakikita mo ang lahat ng bagay? Bakit ka pa nagmamayabang diyan? Ayaw mo sa akin, anong pakialam ko doon? Saka, ano ba ang meron sa iyo para pag-effortan kong pasayahin ka? Alam mo ba na ako, gaano nakatagal akong nagmamahal kay Huyan Shen? Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para lang maging anak ng pamilya Lu? Ngayon gusto mo nang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Parang wala yata ang ginang. Hindi makontak ang numero na iyong tinatawagan. Master Hu, bakit ka nandito? Nakita mo ba si Shui? Shui, hindi ba siya naghihintay dito sa iyo? Kailangan magkita ko sa mga trabaho ko para asikasuhin ang bagay. Pero nung dumating kami, wala naman pala talaga. Saan ka pumunta? Luyuchu. Hindi ka gusto ni Huyan Shen. Hindi dahil sa akin kaya hindi kanya gusto. Talagang hindi kanya gusto simula pa lang. Ilang beses mo na akong pinaglalaban at pinahamak para lang pigilan akong bumalik sa pamilya Lu. Pinoprotektahan ko lang ang aking sarili. Ikaw mismo. Ang sumira sa sarili mo. Tumahimik ka. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Kahit anong sabihin mo ngayon, ikaw pa rin ang may kasalanan. Titingnan ko lang. Kapag nakita ka ni Huyan Shen na nadumisan ka na, gugustuhin ka pa ba niya? Bitawan mo ako. Tigilan niyo na. Hawak niyo siya para sa akin. Huyan Shen, kung mangahas ka humakbang papunta dito, papatayin ko si Wen Shui. Umalis ka. Yuchu, tigilan mo na ito. Huwag mong ipagpatuloy ang pagkakamali. Ginagawa ko ito para sa pamilya Lu. Para kay Huyan Shen. Hindi ako mapayag. Huwag mong gamitin ako bilang dahilan para sa iyong mga maruming paraan. Hindi ko kayo hahayaan na mabuhay ng masaya. Mamatay tayong lahat. Bitawan mo ako. Ayong dalawa ay talagang mga hangal. Kamusta? Kamay ko. Parang nabali ang buto. Liuan, dalhin mo sila sa istasyon ng pulis. Pabayaan natin silang magulok sa kulungan. Huwag kang mag-alala, boss. Siguradong kapag pumasok sila, hindi na sila makakalabas. Dalhin na sila. Buti naman walang malubhang pinsala sa kamay na pag-alaga na rin ng ilang araw. Kapag lumabas ang resulta ng inspeksyon ngayon, pwede na tayong umuwi galing ospital. O CJ. Shi. Kamusta ka na?
Nanito ako para i-check ka. Ginang Lu. Pumunta ka ba dito para tingnan ko ako ba? Napatay na ako ng iyong mabuting ampon na anak. Shui, bakit naman ganoon? Ikaw ang tunay kong anak. Siyempre gusto kong ikaw ay maging maayos. Ganoon ba? Pinayagan mo si Luyuchu at Luxingchi. Napainumin ako ng gamot at muntik nang mabali ang aking binti. Pinayagan mo silang sirain ang aking silid. Kahit na si Luyuchu ay muntik na akong sampalin. Ginang Lu. Itinuturing mo ba talaga akong tunay mong anak? Shui, paumanhin. Mabubura ba ang lahat nito? Umalis ka na, hindi ko kayo patatawarin. Shui, ano ba ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Humingi ako ng tawad sa iyo. Ginang Lu, lumabas ka na. Huwag mo nang gambalain si Shui sa hinaharap. Shui, ako ang may kasalanan sa iyo. Halika. Inumin mo muna ang gatas. Anong nangyari? Hindi ba gusto ang lasa? Wala. Yan, Chen. Sa buhay na ito, ikaw at si Nanay lang ang aking tunay na pamilya. At ang bata. Huwag kang mag-alala. Tayo ang pinakamasayang pamilya. Evenet, Maaga na, magpahinga muna tayo. Helen, tamang-tama ang temperatura ng tubig, pwede nang maligo. hindi ako komportable, tulungan mo akong maligo. Mukhang excited si Ginoong Hu. Pero madaling antukin ang buntis, kaya matutulog na ako. Good night. Good night, Huyan Chen. Pagkatapos nilang umalis sa Jiangling, narinig kong tumira sila sa Dongtai. Walang may gusto na mangyari ang ganitong bagay. Paano ito nangyari? Kasalanan nila ito. Masakit, sumasakit ang tiyan ko. Ano pang hinihintay mo? Dalhin agad si Shui sa ospital. Tayo na. Doktor, ano na ang kalagayan? Huwag kang mag-alala, ligtas ang ina at anak. Mabuti, mabuti naman. Shuyai, Hayaan muna nating magpahinga si Shui. Tiyak na pagod na ang batang ito. sige, ingat. Shui, gising ka na. Kumusta na ang bata? Ang bata. Ligtas ang bata, huwag kang mag-alala. Tulog ka ng tulog ng isang buong araw. Tingnan mo ang sanggol. Ang aking matigas na ulong hindi kailanman sumusuko. Sa wakas ay nakakita ng taong handang magpasakop sa akin. Sa sandaling ito, Huyan Chen. Ako ay napasaya.